finished product niya. Ayan, saktuhan lang din naman. So, depende kung gaano kalaki. Pag kamay lang ang gagamitin mo, hindi Cameo, medyo malaki-laki pa yan. Pag sa Cameo kasi medyo maliit kasi meron pa siyang allowance na para dun sa ating registration mark na nilalagay. Pag nag-print ako guys ng aking gobble box, ang gamit ko ay L3210 Pigment Ink GUI. Okay, so photo paper 180 GSM lang. So katamtaman lang siya. Ganun lang siya kakapal. Ayan. So meron siyang QWAP na brand. Okay. So pwede naman 200 GSM pataas. So depende sa printer nyo. Sa akin kasi talagang hanggat maaari 180 GSM lang para safe yung feeder ng printer natin. Okay. Based kasi sa experience ko, nung bago pa lang itong printer ko, sinalangan ko siya ng sinalangan ng 240, 260, 220, kung mas mataas pa sa 200, ayun, nasira yung feeder ng printer ko. So, nagpalit ako dyan. Okay, so mula nun, hanggang 180 GSM na lang para safe yung ating printer. Okay, so ito yung ano niya. Ayan o, napakaganda ng kulay guys. Napakatingkad. Pigment ink GUI lang yan. So, pag nagpiprint ako, wala na ako ibang binabago pa na ano, na settings. Wala na akong binabago na kulay. So, ang ginagawa ko lang, pag photo paper, glossy syempre. Tapos yung settings niya sa ating ano, standard lang to ha. Standard lang yan. So, depende pa kung nakahayan. So, mas lalong mas maganda. Ito, standard lang to. Talagang goods na oh. Di ba? Ayan. So ito yung ginawa ko kanina. So una kong ginawa, kinat ko na sa ating Cameo. Ayun yung Cameo 4 ko. Pink na pink girl. Ayan oh. Pink na pink yan. So ito yung pinaka finished product niya pag nakat na siya. So napakaganda, di ba? So, dalawa yan. So, pag gagawa ka ng gobble box, kailangan dalawa. Kasi pag tatakipin mo yan. So, pag didikitin mo yan. Para mabuo mo siya. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawang photo paper. Bawat isang set ng gobble box. Okay? So, ayan o. So, hintay-hintay lang natin. Pag na-print na yan, at i-assemble na natin. Okay? So, Pigment Ink GUI. Yung bagong magenta. Yung mainit na issue ngayon. Yung new magenta. So dami raw nagbabara dyan. Okay? So ako rin natatakot din dahil syempre printer natin yan, di ba? Okay? So hintay lang natin siya ma-print tapos i-assemble na natin siya. Ito nga pala guys yung settings ko sa aking Cameo. Okay? So nakaset siya sa photo paper, naka-AutoCAD yan yung auto blade natin. Tapos naka-blade depth niya 3 lang, yung force niya ay 15, speed niya ay 10, passes niya ay 1. Okay, so yan yung settings ko sa aking Cameo 4 para sa ating gobble box na sa photo paper. Okay, so isi-send na natin para makat yung ating design. Ayan. So, kailangan tama yung registration mark natin na hindi siya natatakpan para readable siya ng ating sensor. Okay, so ibig sabihin yan, success yung ating registration mark. So, na-read kagad siya na ating Cameo. Okay, so ganyan lang siya kaingay talaga pag nagka-cut. Ayan, so ika-cut natin yan. Pagkatapos yan, isusunod natin tong isa. Okay, para ma-assemble na natin. Ayan. Diba? So, ganun lang naman yan. Maingay nga lang talaga siya pag nagka-cut. So, may mga Cameo, pwede nyong sundan yung ating settings para sa pag-cut ng photo paper. 180 GSM lang to guys Okay? Okay guys, so ito yung kinat natin sa Cameo. Ayan, so ang ganda ng pagka-cut niya. So, bati kami ng Cameo ngayon. Yan, so dalawa lang natin sample. Okay, so gagawin natin i-assemble natin siya. Okay, ayan, kita niyo ba ito isang to? So mini gobble box. So next sa vlog natin, so may mga gusto ng template,
Abangan nyo na lang. So maliit lang to. Isang A4 size lang to na photo paper. Kaliit. So ang gamit mo nga pala dito sa ating gobble box na sample ay photo paper na waterproof Glucy 180 GSM lang. So katamtaman lang. Pwede ka naman gumamit ng na mas makapal. Kunyari tulad nito. 200 GSM. So depende sa printer nyo kung kakayanin na makapal. Okay? Sa akin lang ay 180 GSM lang pwede na. So kailangan natin ng double-sided tape, tapos itong gunting at roller. So depende kung paano kayo magbuo ng gobble box. Yan. So kanya-kanyang diskarte na lang din yan. Okay? Okay guys, so pinas forward ko na lang para mas mabilis. Ayan, so ganun din naman magiging result niyan. So madalis lang naman gawin yan. Sundan mo lang, i-cut mo lang siya, tapos i-assemble mo na lang. Okay, so ito yung pinaka finished product niya. Ayan, saktuhan lang din naman. So depende kung gaano kalaki. Pag kamay lang ang gagamitin mo, hindi kameo, medyo malaki-laki pa yan. Pag sa kameo kasi medyo maliit. Kasi meron pa siyang allowance na para dun sa ating registration mark na nilalagay. Okay, so next natin, sa may gusto na ito, comment lang para magawa natin ng design or sample. So ito na yung pinaka-sample niya. Yung na lang natin, yung ipopost natin na tutorial at yung template. Okay? Ayun o. Okay, so kayo na bahala sa template guys. Free lang yan. Okay, so panoorin na lang yung video natin. Right? Okay guys, so ito nga pala yung template natin na kasama dyan sa ating video tutorial. So libre lang ito. Ayan. Okay. So dalawa lang itong ginawa ko. Pag meron kang template na isa lang, marami kang magagawa dyan. Okay. So, dito kasi pwede mo yan tanggalin. So kagandahan lang dito sa ating template ay hiwala-hiwala ito yung parts niya. So ibig sabihin makagawa ka ng design na maganda. Di tulad dong ibang template sa gobble box na buo, di ba? So ito, by parts siya, ayun. So bahala na kayong maglagay diyan. Okay? So advice ko lang sa pag maggagawa kayo nito, pag cameo yung gamit nyo. So pag dinownload nyo siya, kailangan iset nyo siya sa transparent. Okay? So kailangan naka-pro account ka nga lang diyan. O kaya tanggalan mo na lang background kung naka-pre account ka. So ang kagandahan kasi guys, pag transparent yung image, yung design natin, so pag nilagay mo siya sa cameo, pag ni-trace mo siya, maganda siyang maganda yung result. Okay, so ipapakita natin yan. So i-download mo siya ng transparent. Okay, so ito yung ibig sabihin ko guys. So pag na-download mo siya ng transparent, so makikita mo dito, wala siyang background, di ba? Pati yung mga butas niya. So ang kagandahan kasi dyan, pag isi-set mo na siya, pag i-cut mo na, so pag kinilik mo lang itong no cut, yung cut na yan, makikita mo dito yung trace niya ay so gilid lang. Ayan yung color red. So dyan lang dadaan yung blade ng ating cameo. So ibig sabihin dyan lang siya ikakat. Yun ang kagandahan pag wala siyang background. So based sa experience ko so depende sa inyo yan. Tips lang sa mga baguhan lang din. Ayan. So maganda yung naka-transparent para pag ni-cut siya, pag na-trace mo siya, dire-diretso lang yung line. Ayan Hindi ka na mahirapan. Okay, so yun lang yung tips ko.